Magandang hapon po muli sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan, mga kababayan, kumusta po kayo? Ito na naman po ulit kami. Sana ay lahat ay maging maayos, lahat ay malulusog, lahat ay malalakas, lahat ay nasa maayos na kalagayan. Bago po tayo mag-start ay makakarinig po muna ulit tayo ng isang awit. Okay, so patuloy po tayo. Ang ating ngayong pag-uusapan ay pagpili ng makakasama sa buhay. Choosing life partner. So, ganoon naman talaga, bago ka mag-aasawa, mamimili ka muna ng iyong mapapangasawa. Ngayon, ano yung ilang mga criteria na narapat nating pag-usapan na hindi naman judgmental sa pagpili ng mga kasama sa buhay? Siyempre may una-una yung prinsipyo na sinasabi sa Bible na huwag kang makipamatok sa hindi ka pananampalataya. Isa yun. Yung pakikipamatok po ay ibig sabihin, kung magkaiba kayo ng paniniwala, hanggat maaari, huwag kang pumili ng mapapangasawa na magkahiwalay kayo ng paniniwala. Oo, na hindi parehas ang paniniwala nyo. Yan. So madadaanan ulit natin yan mamaya. So ang atin pong pag-uusapan ngayon tungkol sa pagpili ng life partner na mapapangasawa o makakasama sa buhay ay tingnan po natin yung kwento sa Bible. Yan. Kasi maganda, mahilig tayo sa mga mga story. Yan, mas maganda wag may story. 'Di ba sa Facebook, lagi natin tinitingnan natin yung mga story, mga my day. Yan. So, ang atin pong talata, ang ating kwento ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 24. Kung saan ang subtitle po ng aklat ng kapitulong ito ay Asawa para kay Isaac. Sinabihan niya yung kanyang alila, yung pinagkakatiwalaan. Hindi siguro alila, yung kanyang pinagkakatiwalaan. Trusted servant. Oo, na pumili ng asawa para kay Isaac. Yan. Namatay na yung kanyang nanay. Mm-hmm. Yan. At yun nga po, matandang-matanda na si Abraham. Ang sabi po sa verse 1, pinagpala siya ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Kaya isang araw, kinausap niya ang tagapamahalang alipin. Mm-hmm. Yan. Okay, so isang araw po ay kinausap ni Abraham si Eliezer, yung kanyang ang sabi po sa Bible ay kanyang tagapamahalang alipin na nag-aasikaso ng lahat ng ari-arian niya.
Yan. So, meron siyang ritual na ginawa. Ilagay mo ang kamay mo sa pagitan ng dalawang hita ko at sumumpa ka sa akin sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan at ng lupa, na hindi ka pipili ng taga rito sa Kanaan na kasama nating naninirahan dito para mapangasawa ng anak kong si Isaac. Yan. So yun na yung sinabi natin yung kanina, sinabi prinsipyo. kanina, oo, na kasi yung mga taga-Kanaan ay hindi kaparehas ng paniniwala ni Abraham sa Diyos. Ano? Kaya ang sabi niya, pumunta ka doon sa lugar na pinanggalingan ko at doon ka pumili ng babaeng mapapangasawa ng anak kong si Isaac na mula sa mga kamag-anak ko. Na kung sa atin po ngayon ay yung kapareho ng ating paniniwala. Yan. Yes. So yung unang prinsipyo po sa pag-aasawa na pinapakita sa atin ay pinakamainam. Pinakamainam ay yung kapareho ng ating paniniwala. Yan, kung parehas kayo Kristiyano, so dapat marami kasing klase ng Kristiyano, ano? So pag yung mga Adventist, sa mga Adventist sila naghahanap ng mapapangasawa. Pag dun sa ibang denomination naman, dun sa kaparehas din nilang denomination, yung mapapangasawa. Para yung paniniwala nyo, parehas, walang pagtatalo. Magkaparehas kayo ng mga practices, ng mga gawain, magkakaintindihan kayo sa maraming mga bagay. At doon, maiiwasan na yung problema na magiging nakakaharapin kapag kayo ay naging mag-asawa. Yeah. So, yun po ay isa sa mga prinsipyo. Pero ngayon, sabi nga po ni Eleazar, sa verse 5, sabi niya, pero nagtanong ang alipin, paano po kung ayaw sumama ng babae sa lugar na ito? Dadalhin ko na lang po ba si Isaac doon? Sumagot si Abraham, huwag mong dalhin si Isaac doon. Dinala ako rito ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, mula sa sambahayan ng aking ama sa lugar kung saan ako isinilang, at sumumpa siya na ibibigay niya ang lupaing ito sa Kanaan sa lahi ko. Kaya lumakad ka dahil magpapadala ang Panginoon ng anghel niya na sasama sa iyo para makakita ka roon ng mapapangasawa ng anak ko. Yung ikalawang punto, sa pagpili ng asawa, kailangan ay ipinapanalangin sa Diyos kung sino yung mapapangasawa natin. Ibig sabihin, hihingi ka talaga ng mapapangasawa mo sa Diyos na magiging kaparihas ng iyong paniniwala. So malaking bagay po yung may blessing ng kalooban ng Diyos. So ibig sabihin, bukod dun sa kapareho ng relihiyon mo, ay hihingin mo talaga yung pagpatnubay ng Diyos na kayong dalawa talaga ay, kumbaga ay mayroong sang-ayon, may blessing ng langit, sabi nila. Yan. At ibig sabihin, ang isa dyan ay yung pag nagbigay ng mga suggestions, yung mga magulang, kwan pala yun, may wisdom pala doon. Doon sa kwan ng magulang, pagbibigay ng kanilang mga payo. So hihingin talaga natin yung payo ng ating mga magulang sa pagpili ng ating mapapangasawa. Napakahalagang bagay po na ipanalangin natin yung kalooban ng Diyos kung sino yung ating mapapangasawa o mapapangasawa ng ating anak. Yan. So napakagandang kwan po yun, napakagandang point na hihingiin natin sa Diyos kung sino yung mapapangasawa natin. So, tapos ano nang kasunod na nangyari? Yan. Kaya, pagkatapos kumuha ang alipin ng 10 kamelyo, ayan, may dala siyang kamelyo at mamahaling regalo mula sa amo niyang si Abraham. Lumakad siya agad papunta sa Aram Naharaim, ang bayan na tinirhan ni Nahor. Pagdating ng alipin sa bayan, pinaluhod niya ang kamelyo malapit sa balon sa labas ng bayan. Dapit hapon noon at oras na ng pag-iigib ng mga kababaihan. Okay, so dun sa lugar na yon, ang nag-aalaga ng mga tupa, ang nag-aalaga ng mga kanilang mga bakahan, mga tupahan, mga kamelyo, basta yung mga alaga nila, mga babae, ang nagpapainom ng mga alaga. Kasi ako, lumaki rin ako sa ganyan sa Kalabaw. Nagpapastol ng Kalabaw. Mga lalaki talaga sa atin dyan sa Pilipinas. Nanalangin po si Eleazar, Panginoon Diyos ng amo kong si Abraham, na magtagumpay po ako sa pakay ko rito at ipakita mo ang kabutihan ninyo sa aking amo. Nakatayo po ako sa tabi ng balon habang umiigib ang mga babae sa bayan na ito. Kung hihingi ako ng tubig na nasa banga ng isang dalaga at pumayag siyang painumin ako, pati ang mga kamelyo ko, naway siya na po ang babaeng pinili ninyong maging asawa ng lingkod ninyong si Isaac. Sa ganito po ay nalalaman ang
papakita nyo ng inyong kabutihan sa amo kong si Abraham. Yan. So, importante din yung kung hingi ka ng mapapangasawa, hihingi ka rin ng sign. Dapat specific yung sign mo. Gagawa ka dapat meron ka, bago ka humingi na bigay sa iyo yung Mapapangasawa mo. mabuti mapapangasawa mo, hingin mo, gusto ko po ay madalanginin. Gusto ko po ay pastor. Gusto ko yung mga Yung ganun. matangkad, maganda, long hair, paano yung mga gano'n na mga Siguro, pag humingi po kasi tayo sa Panginoon, mga kadalagahan, mga Pag kabinataan, nanalangin tayo, pag nanalangin tayo, pag humingi tayo sa Panginoon, hindi niya man yan tayo, ang galing sa Panginoon, ibig ko sabihin ay, hindi ka naman bibigyan ng 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 masama. ng alanganin sa iyo. Pero dapat Yan. nga, alam mo rin kung ano yung gusto mo talaga. Halimbawa, ang iniisip mo naman ay pastor, o kaya iniisip mo, gusto mo ay, kung ikaw ay teacher, gusto mo ay teacher din, o kung ikaw ay nasa linya ng medicine, ang hingin mo sa Panginoon ay yung nasa medical line din. So, ibig sabihin nga, Hingi ka ng specific, sign. Oo, eksakto yung manalangin ka mismong ng hingin. specific para pag dininig ng Diyos yung Oo. panalangin mo, specific mo rin makikita na ito na talaga. Oo. Kasi pag sinabi mo lang pong bigyan mo ako ng mapapangasawa at binigyan ka ng mapapangasawa na Tapos ayaw mo. hindi ka-align dun sa iniisip mo, Naman ang ganito binigay mo sa sa akin. akin. Yan. So, dapat pag manalangin po tayo, ay specific. No? Siguro Oo, pwede rin specific. nating sabihin kung anong taon tayo mag-aasawa. Pagdating ko po sa ganitong edad, gusto ko, Panginoon, kung maaari, ay kalooban ninyo ay makapag-asawa na ako. Huwag nyo naman akong paabuti ng 40, gano'n. Oo, gusto ko po matangkad, kulot ang buhok, matangos ang ilong. Pero mga kaibigan, mga kababayan, yung sa mga wala pang asawa, hindi kayo bibigyan ng Panginoon. Pag hiniling nyo sa Kanya, pag nagbigay ang Panginoon, package po yan. Ibig sabihin yan, kumpleto ba yung ibibigay niya sa inyo? Kaya wag ka po kayong magduda na Pag humingi ka talaga. pag Pero mas humingi ka, ano pa oo. rin talaga yung specific. Yun nga, dapat specific yung hingin mo. Yan. At Tapos, kung ano yung sagot sa'yo ng Panginoon, tanggapin mo. oo. Tatanggapin mo, syempre, kung anong sagot sa'yo. Kasi kung anong hiningi mo yung specific, yun talaga ang ibibigay sa iyo. Pag humingi ka rin ng something na specific, ipanalangin mo rin na gabayan, himingin mo pa rin yung paggabay niya na kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa'yo. Kasi siya ang mas nakakaalam eh. Siya ang mas nakakaalam kung ano yung mas makakabuti sa'yo. So, pwede rin po na isurrender natin sa ating panalangin, Panginoon, ganito ang gusto ko, pero kung ano pong inyong kalooban, na alam niyong makakabuti sa akin. Kasi kung minsan, nananalangin tayo, may iniisip na tayo na tao. At least pangalanan mo na, Panginoon, ibigay mo sa akin si May. Ay kung hindi naman kung hindi yun ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Para, ako ba yung pinanalangin mo na ako na yung gusto mo? Hindi. Yun doon, sinabi ko lang doon sa sinasabi mo na may iniisip. Kaya ako Hindi naman, kasi nga, kung minsan, ang standard mo, nakabase na dun sa tao na gusto mo. Pero yung pala, ang Diyos, meron pa siyang ibang tao na iniisip niya, nakikita niya na mas babagay Ayun sa'yo at mas magagamit na kayong pareho. walang kulang. Sobra pa. Ang Diyos po, maraming sorpresa yan. Maraming sorpresa po ang Diyos. Ano yan? Yan. Speaking through experience? Yan. So, tapos, pagkatapos po nun, nung paghingi ni Eliezer ng kanyang mga signs, andyan na yung mga babae, nagdatingan na doon sa may balon. Kasi painuman na ng hapon bandang 3:00 na siguro. Ng hapon siya magpapainom na sila. In-approach niya ngayon yung Ito isang yan, dalaga. verse 15. Hindi pa siya natatapos sa pananalangin, dumating si Rebecca na may pasan-pasan na banga sa balikat niya. Si Rebecca ay anak ni Betuel na anak ni Nahor at Milka. Si Nahor ay kapatid ni Abraham. So, yung unang requirement ni Abraham, kamag-anak niya, hindi taga Kanaan, kamag-anak niya. Tapos yung pangalawang specific na hiniling ni Eliezer ay magbibigay sa kanya ng inumin at pati ang mga kamelyo. So, anong nangyari ngayon? So, nung time po na yon, para hindi po natin ma-misinterpret, yung sa kapanahunan nung mga nila Abraham na yan, nag-aasawa pa sila ng mga malapit sa kanila. Ibig sabihin yung kamag-anak talaga. As in, kamag-anak po, nasa bloodline. Yan. So, nag-aasawa pa sila nung time na yan. Yun yung kanilang kultura nung panahon na yan. So, parang sa atin ngayon, parang symbolical na yung kapareho ng relihiyon. Okay? So, ngayon, ang sabi po doon sa verse 17,
Nagmamadali ang alipin sa pagsalubong sa kanya at sinabi, "Pwede mo ba akong painumin sa banga mo kahit konti lang?" Sumagot si Rebecca, "Sige, Ginoo, uminom ka." Mula sa balikat niya ay binaba niya agad ang banga at hinawakan ito habang umiinom ang alipin. Pagkatapos niyang painumin ang alipin, sinabi niya, "Iigib naman ako para sa mga kamelyo mo hanggang sa makainom silang lahat." Yan. So, napakabilis po yung yung pagsagot dun sa panalangin ni Eliezer. Instant, hindi pa siya natatapos. Baka tamang sabi lang, baka pag-amin niya lang, nandyan na yung isang dalaga. Tapos humingi siya ng tubig kasi may banga naman. At hindi po easy ang mag-igib nung time na yan. Wala pa yan ang mga pag-iigib noon ay talagang sasalukin mo dun sa malalim na balon. Yan, so, nung humingi po si Eliezer, binigyan niya. Ito po, sige, ito po yung inumin. At tapos anong sabi ni Rebecca? Papainumin ko pati yung inyong mga kamelyo hanggang makainom sila lahat. Gaano ba kalakas uminom ang kamelyo? Baka 10 banga isang kamelyo. Pero napaka ng point na napaka-observant po at napaka-sensitive ni Rebecca. Hindi lang siya hospitable, hindi lang siya mapagbigay sa nanghingi sa kanya, kundi naobserbahan niya na ba itong lalaking ito ay traveler. Oo, traveler. Traveler at mukhang nangangailangan siya at hindi lang siya ang uhaw na uhaw. Pati ang kanyang mga camel, siyempre nakita niya na malayo ang pinanggalingan. Naobserbahan niya po yun. Naging sensitive si Rebecca doon sa need. Sa pangangailangan na yon ng tao na to na humingi sa kanya ng tulong. At hindi pa hinihingi ni Eleazar, hindi naman hiningi ni Eleazar na painumin yung mga camel, pero siya na yung nagkusang, nag-alok. Na iigiban ko rin yung mga kamelyo mo. Yan, so napakagandang So ano ang punto na natin dyan? Na nakikita natin. Doon po natapos yung kwento natin, doon na natin tapusin yung kwento. Ngayon, tignan na natin yung doon sa tahanan na point. Anong klaseng ugali mayroon sila sa tahanan nila Rebecca? Yun po yung mga part na pinag-aralan natin ng nakaraan. Na gusto nating dalahin sa pagdadala ng topic na to. Ano po, yung mga pinag-aralan natin na ano yung impluwensya ng pamilya sa mga tao, sa ating anak. Kasi nabanggit natin ng mga nakaraan nating pag-uusap na inihanda natin ang ating anak 20 years bago sila mag-asawa para sa kanilang magiging pamilya. So si Rebecca, anong klaseng babae, anong klaseng personalidad ang na-develop sa kanya ayon sa nakita natin sa kwento? So, doon sa kwento, kasi dito lang siya sa last part ng kwento lumabas, unang-una makita mo sa kanya yung pagiging matulungin. Di ba? Alam natin ako nakaranas ako kasi ng kalabaw. Sa anong grade kaya ako noon? Mga 8 or 9 years old. Naku po, pag hindi puno agad yung batya bago mo isinalang yung kalabaw, magsasawa ka kabubomba. Na ganun kasi hindi matatapos. Kaya ang gagawin mo, punuin mo muna yung isang batya at pag start niya uminom, magbomba ka na. Dapat madami na. So marami talaga sila ininom. Marami. Kaya na-imagine mo yung trabaho na ginawa ni Rebecca. Oo. So bukod sa matulungin siya, masipag pa siya. Masipag din, malakas. At malakas. Malakas kasi bakit niya nagawa na mag-isa siya, painumin niya lahat yung 10 kamelyo. 10 kamelyo. Hindi ko alam kung gaano kalakas uminom ang kamelyo, pero kung nag-travel si Eliezer ng 3 days, tapos kukunti ang inumin dun sa daan. Kahit maghapon lang na nag-travel, kung halimbawa nung gabi bago sila pumunta dun sa lugar na yon ay nakainom na, yung maghapon na nagbiyahe sila, drum na tubig ang ininom. Pero makita po nga po natin yung pagiging matulungin, pagiging sensitive niya sa pangailangan ng iba. Yan yung thoughtful, di ba? Niisip niya yung pangailangan ng iba. Tapos, yun po, physically, malakas si Rebecca. Meron po kaming mga estudyante nung nasa missionary kami. Kahit mga babae po, up and down dun sa bundok. Sunong-sunong yung mga inani na mga palay. Kaya yung sa mga kalalakihan dyan, sa mga binata na mga nanonood, ay piliin nyo hindi lang yung maganda, pati yung malakas. Malakas ang katawan. Oo. Ibig sabihin, kung
malakas ang katawan, ibig sabihin meron siyang magandang health principle or practices sa kanyang buhay. Kumakain ng gulay, yung mga ganon. Nag-exercise. At saka masipag, Tapos yung masipag masipag, talaga. oo. Yan, at hospitable talaga siya, no? So nakita po natin doon sa kwento na 'yon na na ano talaga na appreciate talaga ni Eleazar yung ginawa ni Rebecca. At yun nga po, isa pa doon sa pagkatapos noon ay pumunta na doon si Eleazar, sinabi niya yung pakay niya at sinabi niya na kay Rebecca at sa pamilya ni Rebecca na siya ay siya yung sagot ng Diyos doon sa panalangin. At sinabi niya, sasama ka ba sa akin? So walang pag-aatubili. Nung alam niya na siya ang pinili ng Diyos, sinabi niya na sasama siya. So sa mga kalalakihan, dapat pala yun ang mahanap natin ng mga uri ng mapapangasawa. At siyempre, ang pinaka-kwan po niyan ay yung may takot sa Diyos, ang ating mapapangasawa. Doon naman kay Isaac. Kasi nung umuwi na si Eleazar, dala-dala niya na si Rebecca, yung pagtitiwala rin ni Isaac doon sa wisdom ng kanyang tatay. Yun naman yung punto doon kay Isaac na hindi siya pumili para sa sarili niya nang gusto niya mapangasawa. Nagtiwala siya doon sa wisdom, doon sa ginawa ng kanyang ama, na yung pinakamabuting babae ang kanyang mapapangasawa. Ayan, so napakaganda po ng ating napag-aralan sa hapong ito. Ulitin nga natin yung mga prinsipyo. Unang-una ay dapat pumili tayo ng kaparihan ng ating paniniwala. Ang pangalawa ay yung humingi ng panalangin. Yan. Ipinanalangin, specific na pananalangin. Kung sino talaga, kung ano talaga yung gusto mo na iyong mapangasawa. At pangatlo ay kailangan magpapasakop ka dun sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung kalooban ng Diyos para sa'yo. So ang ikatlo, kailangan po tayo ay magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Ano po? Kung ano man yung sagot ng Panginoon, doon sa ating panalangin, ay tayo ay sumunod. Huwag matigas yung ating ulo na dahil ipinanalangin natin ay may iniisip tayong tao, tapos hindi naman yung pala yung pinakamabuti para sa atin. Dapat tayo ay magpasakop sa kalooban ng Panginoon. At ipinakita yan sa atin ni Rebecca na nagpasakop siya sa kalooban ng Panginoon na walang humadlang. Hindi siya pumayag na mayroong anumang hadlang para masunod niya yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Okay, so yan po ang ating sharing sa habong ito. Sana'y maging kapakinabangan po sa ating lahat at sa lahat ng mga nanonood.